Okay, mga kapatid, wala nang paligoy-ligoy. Ang ating panonoorin ay galing sa Pinas News Insider na may title, Big Good News ito ay me. Bigla ang ultimatum ng korte tinapos ang palasyo, kongreso at senado. Finish na. Patungkol po dyan ang ating panonoorin na galing sa Pinas News Insider. Kaya simulan na ho natin at bigyan ng reaksyon. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, wag na natin patagalin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na walang lihim ang hindi nabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos sa mga kontrobersiya na kinasasangkutan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. tungkol sa bilyong-bilyong manumalyang flood control scandal. Grabe at ang mga di umano'y kadramahan o mga palabas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Marcos Jr. na tila klaro pa sa sikat ng araw. Ang tunay na motibo nito ay para lang di umano pagtakpan ang mga kabulastugan ng Administrasyong Marcos at para madiin ang mga Duterte, lalong-lalo na ang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Alam mo, hindi lang Duterte po ang kawawa kung magkataon. Lumalaban naman ng Duterte. Ang kawawa ngayon, sambayan ng Pilipino. Nagbabayad ng buwis, pero wala silang nakikita. Di ba? Wala silang nakikita sa mga... Ano bang nakikita? Wala. Ghost project nga eh. Diba? Billion ang usapan dito, mga kapatid, ha? Para hindi na umano makatakbo sa darating na 2028 national election, lalong-lalo na magpasa hanggang ngayon ay nangunguna pa rin sa lahat ng survey ang Vice President na si Sara Duterte. Ay siyang gusto nila di umanong pilayan dahil takot sila na makabalik ang mga Duterte sa pamumuno sa bansang Pilipinas. Sa wakas, ito na ang malaking magandang balita na siyang gumimbal sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Korte Suprema, pinasag na ang katahimikan at nagsalita na. Naglabas ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, Korte Suprema kumilos na. Naglabas na ng biglaang ultimatum. Pinakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa petisyon ng for writ of kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay at ghost project ng pamahalaan sa flood control. Para sa buong detalye, panoorin ang full report. Pinakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay sa petisyon for writ of kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay at ghost project ng pamahalaan sa flood control. Batay sa inilabas na notice ng SEC and Bank, bukod sa Pangulo na kinatawan ng Office of the President, pinasasagot din ng kataas-taasang hukuman ang Office of the Senate of the Philippines na kinatawan ni Senate President Tito Soto III. Giyon din ang Kamara na narepresenta noon ni Martin Romualdez. Kailangan ring magkomento ang Department of Budget and Management, DPWH, DENR, DILG, River Basin Control Office, mga local government units sa bansa, at mga kontratista na nakakurba ng mga flood control projects ng pamahalaan. Mayroon lamang 10 araw ang mga respondent upang magkomento mula sa saglit lang ang 10 araw na matanggap ang notice ng resolusyon. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag na kayo puro tanong ng tanong, salita ng salita, aksyonan nyo na agad at ikulong. Alam na natin sino-sino ang mga sangkot at mastermind. Kawawa yung mga ordinaryong taong magkasala, kulong agad. Pero magnanakaw ng bilyon-bilyon sa kaba ng bayan, need pang ihiring-hiring. Wala na talaga. Ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan na ng mga sindikato at magnanakaw sa administrasyong ito. Sabi nga ni Manang Claire paano magiging sangkot ang Pangulo? Siya nga ang nangunguna sa investigasyon. Ano kami?
anga-anga na porket siyang nangunguna sa investigasyon, hindi na kami titingin na may posibilidad na siya ang punot dulo ng korupsyon? Ano kami ganito? Tama, siya naman ang nag-iimbestiga. Bakit namin siya paghihinalaan? Gusto nyo ganun ang sabihin namin? Na para bang, ay, oo, nag-iimbestiga siya eh. Bakit namin yun paghihinalaan? Wala na ho, hindi na ho bobo ang mga mamamayang Pilipino. Matatalino po ang mga mamamayang Pilipino, lalo na ngayon. Kahit nga yung mga elders natin nakakapag-YouTube na nakakapag-TikTok, nakakapag-Facebook. Minsan nanonood sila ng TV pero mas naniniwala na sila sa social media. Kasi nga, may mga basihan. Yung mga bias media kasi hindi naman binabalita yung mga totoo. Karamihan. Pero hindi naman lahat. Hindi, bias nga eh. Kaya hindi kami anga-anga para lang sabihin nyo na paano magiging corrupt. Paano magiging corrupt itong si PBBM? Siya nga ang nangunguna sa investigasyon. Hindi kami mangmang. Damn! Pinuno ng PNP, AFP ay kanya-kanya silang sipsipan sa tombong ni Bangag. Yes. Maawa na kayo sa kapwa Pinoy nyo. Yang inggit at puot at galit at pamumulitika. Sana'y tanggalin nyo na yan. Kaming mahirap ang laging kawawa. Lalo na yung mga nasa mabababa lalo, yung kalsada nila bako-bako, putik-putik, hirap na hirap lalo na kapag tag-ulan, 'di ba? Dapat may chance yun na magkaroon sila ng magandang kalsada. Wala eh. 'Di ba? May mga balitang ganito sa Jessica Soho nga ata noon, ang layo ng bahay nila papunta. Syempre mag-aani sila ng mga tanim-tanim nila. Tapos bababa sila, parang galing mga bundok ata yun o kung ano pa man. Dapat magkakaroon ng daanan yon ng mga simento papunta doon sa lugar nila, ay sa lugar ng palengke. Para man lang, 'di ba, maganda yung daanan araw-araw. Kaso ang ginagawa ng mga nasa taas, ayuda lang. 3,000 kada isang pamilya, hanggang 5,000. Yun na yun. Buwan-buwan, may ganun pa ba? Wala na. Tama ba yung ginagawa ninyo? Mas mabuti pang ayusin yung mga kalsada, mapaunlad yung kanilang mga lugar, bigyan ng budget yung mga local government, di ba? Tama ba yun? LGU ba tawag doon? Ewan ko. Basta mabigyan, umasenso yung mga bawat lugar. Hindi, ang ginagawa ninyo, pupunta sa ibang lugar, tas ayuda, tas may mga malalaking picture nyo. Ginagawa nyo makikitid yung mga tao, hindi ho ganun, sir. Ang bansa natin dapat paunlad, hindi palubog. Mang talaga itong mga natin. Congrats BBM, ikaw lang nakagawa. Top 3 mas kurapang Pilipinas. Konting kembot pa Aray bago ko. matapos ang termino mo. Sure, top 1 na ang Pilipinas. Mas kurap na bansa. Marcos Pamor. Tapos yung sinabi pa ni Madam Amy, no, kagimbal-gimbal ho talaga yun. Hindi magsasalita ang isang ate. Di ba tahimik lang yan? Kasi naguguluhan siya sa sarili niya eh. Si Senator Amy, naaawa nga ako sa kanya dahil naiipit talaga siya eh. Pero kinakailangan niya na rin magsalita talaga. Kaya ayan, lumabas na yung pananahimik niya na matagal na panahon. Eto na, nilabas niya na. Actually, parang sacrifice na rin yan eh. Pamilya o politika. Pero inuna niya ngayon yung taong bayan. Hindi niyo ba naisip yon? Taong bayan, inuna niya. Kapakanan ng taong bayan at kapakanan ng kanyang kapatid. Tapos sasabihin nyo, si Madam Amy, pinahiya yung kanyang kapatid, yung ading niya, yung kabsat niya. Tanga-tanga na, tatangahin nyo na naman yung mga tao. Oo nga, pinahiya. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon. Presidente siya. Nakasalalay sa kanya ang kapakanan ng bayan. Alam mo namang itago lang. Diba? Tsaka iba na ho yung mga desisyon ng presidente ngayon. Iba na ang desisyon ng administrasyon ngayon. Isipin nyo na lang ito mga kapatid, kung totoo man ang sinabi ni Madam Amy. Gumagamit
nakawala. Diyan lang, pag-alagala. Pero yung tumutugis ng illegal na droga, nandoon nakakulong. Yun lang isipin nyo, mga kapatid. Siguro naman hindi na kayo mangmang. Baliktad na mundo, di ba? Yung nag-a-addict, yung nagpo-pusher, andyan pag-alagala. Pero yung tumutugis noon sa illegal powder na yan, yung mga durugista, dinutugis niya, ando doon pinakulong. Isipin nyo na lang, ba't ba ginawa ito ng Marcos ngayon? Ba't ba ginawa ng administrasyon to ngayon? Para walang makasagabal sa kanilang mga plano. Isusunod pa ang isang Duterte. I-disqualify para hindi makatakbo. Mag-isip kayo mga kapatid, iwasan nyo minsan yung pride na hindi, kailangan kami masunod kasi kami yung mas matatanda. Konting pag-unawa, konting research, ganun ho sana mga kapatid. Huwag niyong hayaan na hanggang dyan na lang ho ang inyong pag-unawa dyan sa mga bagay-bagay, lalo na ho sa politika. Minsan, pag may naririnig kayo, huwag agad masasaktan kasi talagang totoong masakit ang katotohanan. Masakit ho talaga. Tignan nyo, may pinupunto kaya itong umaapoy yung salamin? Ay, oo, may pinupunto siya. Maganda yung pinupunto niya. Hindi yung gagawa ka rin ng paraan para mas lalong pagtakpan. Naniniwala ka dun sa gusto mong paniwalaan kahit alam mong mali. Pangit yun. Tinalo ni BBM ang kanyang tatay. Biruin mo yung tatay took 20 years para manakaw halos lahat ng resources at yaman ng bansa. Tapos yung anak, 3 years lang, kuha na. Mag-iiwan pa ng utang. Nabubuhati ng mamamayang Pilipino. Malalagay na naman ang Marcos sa Guinness Book of Records. Grabe. Nangyayaring rally, anti-corruption rally ng mga kababayan natin dito sa Quirino Grandstand at maging dyan po sa EDSA People Power Monument. At alam namin na kayo po noon ay isa sa mga nag-organize ng isang ganito rin ng mga rally laban po sa administrasyon ng Marcos Sr. Po, pwede ho ba ninyo kaming kwentuhan tungkol po doon sa nangyari Sino noon? kaya, guess? At ngayon parang halos magkatulad Parang history repeats itself. Eh kasi baka naman inaalala ng ating Pangulo yung mga natutuhan niya sa kanyang ama. Tukol kung kasi yung sitwasyon ngayon, very important yung mga magiging move niya. Kasi mukhang lumalakas talaga ang pagtawag sa people power. No? Baka, as you said, history will repeat itself. No? Eh, nung araw naman... Tsaka sinabi nung ni Tatay Digong, matutulad ka sa ama mo. Ibig sabihin, ayan na naman, no? Kasi naman po. Okay, tuloy na natin, tuloy. Alam mo, yung people power nung nakaraan, hindi naman madaling naging reality yan eh. Yes. It took decades of work. Kasi akala ko noon, isang araw, parang ganito kasi nangyari noon, ayaw na nila kay Marcos. Isang araw, nag-rally sila, napatalsik na. Hindi pala ganon. So, maraming beses silang nag-a-attempt na tama na, ayaw na namin. Magsiset ng rally, magsiset, hanggang palakas ng palakas. Siguro may mahinang, minsan may mahina, minsan malakas ulit, minsan talagang bumabayo. Pero nagkaroon ng isang beses na pinakamalakas kaya napatalsik yung dating Marcos. Pero ngayon mga kaibigan, akala kasi nung mga iba, palpak, wala, hindi na babagsak. Akala siguro nila ganon. Pero eto na sa kasaysayan natin ngayon, sa pagkakaalam ko lang, ewan ko lang, di ko naman naabutan yung iba. Wala pa ako nun. Siguro, eto na yung may pinakamaraming mga nagrarally. Eto na, di ba? Sabik sa pagbabago, ayaw na talaga nila mga kaibigan eh. Buksan nyo ang inyong pag-unawa, mga kapatid. Huwag na kayong kumampi sa mali. Mali naman talaga. Oh my God, we'll be back again.